Sama-samang maghahanap kay Moira. Dahil nalaman ni RJ at nitong si Zoe ang katotohanan na si Moira pala ay gumagala din sa Japan. Wala din pala itong kamalay-malay na naruroon pala itong si Lynette at Annalyn at aksidente namang nakita ni Annalyn ang pagmumukha ni Moira. Dito ngayon narinig ni Zoe ang usapan ng mag-amang si Annalyn at itong si RJ. Tinanong pa niya habang kinakabahan at nag-aalala sa ina. Tinanong niya si Annalyn kung sigurado ba daw siya na mami niya ang nakita niya sa Japan. Namang sumagot itong si Annalyn at sinabi sa kanyang kinakapatid na si Zoe na siguradong sigurado siya at kilalang kilala niya si Moira na mami nga nitong si Zoe. Kaya't hindi siya pwedeng magkamali na sisigurado niya na yun ang kanyang mami. Kaya naman naisip ni RJ na puntahan etong si Moira sa Japan. Nais niya na siya mismo ang maghihagilap sa bruha. Samantala, todo panic naman itong si Zoe. Agad niyang pinuntahan itong si Doc Carlos. Nagbaka sakali siya na matulungan ang kanyang ina. Maya-maya niya itong tinatawagan at kinokontak. Nais niya na bigyan ng alarma na nalaman na nga ni Annalyn na naroroon din siya sa Japan kaya dapat siyang mag-ingat. Ngunit ilang beses man niya tawagan, hindi nga niya ito makontak sapagkat anonymous number ang ginamit nito. Talaga sinadya yun ni Moira dahil nga sa nagtatago siya at ayaw niyang bumalik sa Pilipinas. Nag-aalala si Zoe, sinabi niya sa kanyang ama kung paano niya matutulungan ang kanyang mami sa sitwasyon niya ngayon. Sinabi naman nitong si Doc Carlos na walang ibang option kung nais man niya makatulong ay kailangan kumbinsihin niya si RJ na isama siya sa bansang Japan nang sa ganun ay magawa niya ng paraan. Alam niyang manganganib si Moira lalo't nag-iisa lang siya doon. At iilan lang ang kilala niya nakakampi ni Moira. Mas madali siyang matuntun kapag mag-isa nga lang siya. Laking tulong nga kung si Zoe ay naroroon din sa bansang Japan dahil si Zoe ang magiging mata nitong si Moira nang sa ganon maalarma siya sa tuwing may gagawin na laban sa kanyang ina. Masasabihan niya ito agad-agad at matutulungan kung ano ang kanyang pwedeng mga hakbang na gagawin. Kaya naman itong si Zoe, agad niyang kinausap ang kanyang daddy na sasama siya sa bansang Japan. Nais niya na tulungan kunwari ang kanyang daddy. Subalit nag-aalangan nga si RJ at kinakabahan siya sa kung anong pwedeng gawin ni Zoe. Natatakot din siya na baka sa gagawin niya ay tutulungan nga lang niya etong si Moira at hindi nga siya nagkakamali. Ngunit as usual, mag-iimot na naman itong si Zoe at dadramahan lang siya. Sinabi ni Zoe na napapagod na umano siya dahil palagi na lang siyang ginagawa ng kasalanan at lahat ng gagawin niya ay talaga pinagdududahan siya. Hindi ba daw talaga niya makukuha ang tiwala ng kanyang pamilya para sa kanya? Kaya naman itong si RJ ay nadala na naman sa paikot-ikot na ginagawa nitong si Zoe. Papayagan niya si Zoe na sumama sa kanya papuntang Japan. Ba talaga kaya ang mangyayari sa bansang Japan ngayong naroroon din si Zoe at naroroon na nga si RJ at Annalyn na handang gagawin ng lahat. Makulong lamang at mahuli itong si Moira. Mabibisto din kaya nila ang lihip na si Zoe din ay kasabwat din ni Moira? Yan ang ating pakabangan sa Abot Kamay na Pangarap. Thank you!